Ito yung parang alas ni Cabral. Kaya nga hindi siya magalaw-galaw. Kaya iba-iba ang kwento. Merong inihulog, merong ibang nakita. Ngayon may mga lumalabas naman that she was spotted in Europe, no? I don't know whether in conference with Saldico or with Secretary Vince Dizon, who was reported yesterday to be in Paris, France. Opo. Breaking news mga kaibigan! Ito daw si dating Yusek Cabral ay mukhang namataan sa Europe. Nako, totoo ba to? Akala ko ba dedo na itong si Yusek? Pero bakit po may nagsasabi po mga kaibigan at nakita daw ito ng mga OFW spotted in Europe. Nung isang araw po, nasa Brazil daw itong si Yusek. Ngayon naman, nasa Europe. Pero, ang malaking tanong ngayon na kumakalat sa social media, anong ginagawa ni Secretary ng DPWH na si Vince Dizon sa Paris, France? Ha? Nasa Paris, France si Vince Dizon? Sana all. Anong ginagawa niya sa France, mga kaibigan? Akala ko ba bawal? Ang pagkakaintindi ko talaga, bawal na po silang bumiyahe sa kalagitnaan po ng malawakang skandal po ng korupsyon dito sa flood control na hindi pa nga natin nabigyan ng resolusyon Wala pa tayong nakitang may nakulong na mga politiko. Nakakaproblema pa tayo. Tapos ngayon, biyahe kayo ng biyahe. Hayahay kayo Pero nung isang araw, nagpaalam si Congressman Paulo Duterte. Teka wala, tanong ko lang pinayagan ba nila si Congressman Paulo Duterte na bumiyahe? Kasi nagpaalam yun Mukhang hindi yata siya binigyan ng ng travel authority Kasi po, maraming nagtatanong mga kaibigan, bakit nakaalis itong si Secretary Vince Dizon? Nagpunta ng Paris mga kaibigan. Alam naman nilang napaka-controversial po ngayon. Bakit po sila ganun? Ngayon mga kaibigan, nagtatanong po ito si Mr. Jason Sa kung ito bang pagpunta ni Vince Dizon sa Paris ay meron ba itong kinalaman sa kumakalat ngayon na mga analysis at mga sinasabi nilang mga conspiracy theory na itong si Cabral ay namataan or spotted in Europe. Pati po itong si Vince Dizon spotted din in Europe. Nako. When in Europe mga kaibigan? Kasi po, di ba si Saldico nasa Europe din? Nako, ano kayang nangyari mga kaibigan? Kaya po, hindi po tuloy natin maiwasan na itong mga matatabang utak ng mga netizens ay mag-iisip po ng kakaibang theory. Kaya nga sinasabi nila na meron daw mga OFW na spotted daw itong si Cabral, itong dating Yusek Cabral. Ang pagkakaalam natin, siya ay dedo na. May she rest in peace mga kaibigan. Pero ngayon, bakit po bigla na lang nagkaroon po tayo ng connection? Dahil ito pong Secretary Vince Dizon ay nasa Paris pala. Ipakita ko lang sa inyo para sigurado po tayo mga kaibigan. Baka sabihin na naman nila, fake news po tayo. Hindi po ito binabalita sa social media or sa mainstream media. Pero makikita nyo po ito mga kaibigan sa Facebook or sa mga iba pang mga social media account, makikita nyo po ito. Kaya hindi po nila pwedeng sabihin na ito po ay marites or gawa-gawa lang. Ayan po, ipakita lang po natin para po meron po tayong katibayan mga kaibigan na si Secretary Vince Dizon po ay nagbabakasyon sa Paris kahit ipinagbawal ng Pangulo. Paano nangyari? Bakit po pinayagan ito mga kaibigan? Napaka-ano nyo naman, napaka-selective nyo. Bakit nyo pinayagan itong umalis?
alam naman natin guys na kumbaga mainit yung usaping corruption na yan na hindi pa nga natin alam kung anong mangyayari dyan sa mga investigasyon na yan. Nung isang araw lang, nagkakalasa na po ang ICI. Ang mga judges doon ay unti-unti na pong nalalagas, ay mukhang magsha-shutdown na po ang ICI. Tapos ito, mababalitaan natin, nagbabakasyon sa Paris. Bakit hindi ba siya pwedeng magbakasyon sa Pilipinas? Ang dami-dami naman niyang pwedeng puntahan dito sa Pilipinas. Kailangan talaga niyang sumakay ng eroplano at pupunta sa abroad. Dahil hindi alam naman nila mga kaibigan na ang espekulasyon ngayon na itong si dating Yusek Cabral ay hindi pa dedo. Sabi nga nila, buhay pa. Dahil nga namataan siya sa Europe, mga kaibigan. So, bahala na kayo. Bahala na kayo mag-ano nito, mga kaibigan. Bahala na kayo mag-isip. Pero kung ako tatanungin ninyo, mali ito Maling-mali po itong payag nilang umalis at bumiyahe itong si Secretary Vince. Dahil, di ba, napakabigat po ng dinadala ngayon ng bansa natin, mga kaibigan, dahil yan sa corruption na yan. Trillion po ang pinag-uusapan dito. Tapos ganun-ganun lang, magbabakasyon, pupunta pa ng Europe. Alam naman natin kung sino nasa Europe ngayon. Di ba? Kahit sabihin natin, talagang wala po si Cabral dyan. Pero meron pa isang tao dyan na kailangan niyang umuwi sa Pilipinas, itong si Zaldico. Baka mamaya nagkita na yung mga yan, hindi natin alam. At meron po silang pinag-usapan. Kasi, di ba kanina po, meron po tayong pinag-usapan kanina, may topic po tayo dahil ito pong si Secretary Vince, marami na pong nakapansin na mukhang nagbago na po siya, mga kaibigan. Kaya nga ang tanong nila dyan, ikaw pa ba ang Secretary Vince na nakilala namin? Kasi mukhang nagbago na po Mukhang nag-iba na yung tono Dati, talagang eager beaver po siya na tumulong para masakote po itong mga corruption dyan sa katulad, for example po, yung flood control. Pero ngayon, nagbago na yung ihip ng hangin Isa na po itong si Secretary na mukhang tinatago niya ang mga totoong mga nasa dokumento. Yung mga pangalan na dapat ilabas doon sa files na di umano'y nakuha ni representante ng Batangas na Selaviste, ay mukhang ito pong si Secretary ng DPWH, mga kaibigan, ay isa po, number 1 po, na konsentidor na itago ang mga pangalan. Akala ko ba, Secretary, nung una, willing na willing kang tumulong para magkaalaman kung sino talaga ang mastermind? Bakit bigla po kayong nagbago? Ngayon, mga kaibigan, ang tanong, anong ginagawa ni Vince Dizon sa Paris, France, na alam naman natin, mga kaibigan, na andyan po si Zaldico, at sabi din ng mga iba, yung mga matatabang utak, na itong si Yusek Cabral or dating Yusek Cabral ay namataan din sa Europe. Mamaya pag-usapan po natin yan dahil meron po tayong mga informasyon dyan, mga kaibigan. Ipakita ko lang sa inyo dahil mismo po ito pong si Mr. J. Sonsa, ang ating idol. Ayan, Mr. J, idol. Idol po natin yan si Mr. J. Ganun din ang kanyang pahayag, patungkol po ito sa itong si Secretary Vince ay spotted po sa Europe. Itong spotted in Europe, nako, spotted in Europe, mga kaibigan. Itong si Yusek Cabral di umano. Pudilat, akala ko ba si Yusek Cabral ay namayapa na? Kaya nga sabi nga nila namayapa na daw Pero bakit po spotted in Europe? Pakinggan lang po natin, mga kaibigan, itong paliwanag po ni Mr. Jason para at least mabigyan po kayo ng update. I-play lang po natin. Spotted sa Paris, France, si DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang bakasyon kahit ipinagbawal ng Pangulo ang pagbiyahe ng government official. Sa gitna ng controversial na korupsyon sa flood control projects, marami ang nagtatanong kung dapat muna ayusin ang trabaho sa DPWH bago magpalipas ng oras sa ibang bansa.
So mga kaibigan, klarong-klaro po itong sinasabi dito sa balita. Bakit po nila pinayagan itong si Secretary Vince Dizon? Alam naman natin na napaka-controversial po ngayon itong malawakang corruption po sa bayan na hindi pa rin po nabigyan ng solusyon. At sabi nga nila, wala pa rin nakukulong ng mga big fish. Ang nakukulong lang yung mga sapsap at mga dilis. Ngayon, ito po, may babasahin po tayo uli ha. Ipakita ko lang sa inyo para sigurado po tayo mga kaibigan, makumpleto po yung context natin. Dahil ito pong si Yuse Cabral ay meron po siyang sinabi bago siya pumanaw. Ano po ang kanyang sinabi mga kaibigan, no? Iano ko lang sa inyo, i-share ko lang po sa inyo ha. Ito po, i-share ko lang sa inyo para malaman nyo rin. Ang nakalagay po dito, lakihan natin para mabasa nyo. Ang favorite vacation place ni Cabral, basahin natin ha. Nasa Paris daw si Sec Vince Dizon for the holidays. That some says he rightfully deserves, no? Okay. Pero di ba may lumabas na 2018 video, interview of the late DPWH Yuse Cabral, kung saan tinanong siya, what's your greatest fear? Sabi niya, heights. What is your favorite song? I Will Survive. Favorite vacation place? Paris. Oh, sabi ni Cabral yan. Favorite vacation place? Paris. Oh, ulitin ko ha. Ulitin ko po sa inyo mga kaibigan. Dahil si Vince Dizon po nasa Paris ngayon. Okay? Ngayon, meron pong interview si Cabral dati. At ang sinabi niya, tinanong siya, what is your favorite vacation place? Ang sabi po ni Secretary, dating Yusek ng DPWH na si Cabral, ang favorite place daw niya for vacation is Paris. So, make sense po? Diba make sense po mga kaibigan? Oh, sabi niya, have you been there to Paris? Sabi niya, yes. Ang sagot po ni dating Cabral, sabi niya, yes. Nakapunta na po ako ng Paris, sabi niya ganun. Wala lang, naisip ko lang, sabi po ni E.B. Hugalbot. Salamat sa inyo mga hampas lupa dahil nakapag-recharge na si Vince sa Paris. So mga kaibigan, kaya po natin tinatanong ito guys. Dahil sa interview po ni dating Yuse Cabral, gusto pala niyang pumunta ng Paris. Kumbaga, yun pala yung pinaka-favorite niya na lugar, Paris. Tapos, tamang-tama din, bakit po nagbakasyon etong si Vince Dizon sa Paris? Bakit ganun? Ano po ito? Nananadya ba sila? Kasi unang-una sa lahat, ang sinabi po ng gobernong ito na wala daw makakalabas na mga opisyal sa Pilipinas. Wala daw makakapagbiyahe. Pero bakit po nila pinayagan ito? Samantalang si Paulo Duterte po mga kaibigan, ilang beses po nagbigay ng kanyang parang excuse letter, parang travel authority, parang ganon. Bakit po nila binabatikos? Samantalang itong si Secretary Vince ay bigla na lang po siyang nawala at nalalaman na lang natin kung hindi pa sinabi ni Mr. J. Sonsa ay hindi po natin malalaman guys na nasa Paris, France na pala itong si Secretary Vince. So ano pong ibig sabihin nito? Dahil kung i-connect po natin lahat, pati po si Saldico nasa Europe din. So mukhang meron pong association, no? Hindi kaya associated po itong tatlo na to? Sabi nga nila guys, ito sabi lang po ng mga netizens sabi lang po ng mga yung mga gumagawa ng mga conspiracy theory. Nagkita daw silang tatlo. Nako. Nagkita daw silang tatlo mga kaibigan. Grabe.